brothers and sisters in the Lord, mauni ang atong journey. Kaya okay lang nagsugod nga dili ka kamao, dili ka kasabot sa word, dili ka kaayo makapray, di ka kaayo consistent, nagsugod ka pa lang. Pero ayawad sa imong una-una nga I have to move forward, go farther sa akong life para the more nga masabtan nako ang akong paglakaw sa Ginoo. Is that an amen? Pagdating sa giving, okay lang sa pagsugod nga dagang kag argument, okay lang igsuon. Dagang argument, wala ka nakasabot. So inighatag nimo, murag alanganin ka, uy, murag dako naman to, akong bawasan. Okay lang sa pagsugod, I tell you. But the more ka naga-learn, the more ka nagapaminaw, naga-receive og mga instruction, the more ka naga-soak ang imong life in the Word of God, one day, dili na ingana ang imong kinaya pagdating sa imong worshiping the Lord through your giving. Is that an amen? Meaning to say, padulong tatanan sa pagka-mature. Aron nga the more nimo nga masabtan ang next level nga i-reveal ni Lord sa imo. Don't you know that God is limited? Sorry to use the word, no? Limited to give you what only nga ikaw andam nga mag-atiman o magiging mag-manage. Limited si Lord nga maghatag sa imo ni ana. Dili niya pwede ihatag sa imo ang mangbutang naglili pa nimo kaya i-manage. Is that an amen? So therefore, si Lord, kay balo siya, kay ginadeclare na to na, God knows best. God is almighty, He is all-knowing God. Pero nga naman lagi magbagulbol ka kung walay imo. God knows best. Gustohon man imo, pero dili pa ingon si Lord, anak, you are not yet ready. So sa imong buhaton, make yourself ready. Ask God, Lord, what will it takes? Unsa akong buhaton, Lord, para maangkon ako na nga mga butang na akong gipangandoy. And God is journeying you into one step to another. Basta kay, ingan na imong katapad, keep on dreaming. Na imong nagtapad, keep on dreaming. And then let that dream ma-fulfill in the perfect time of the Lord. Kaya exciting igsoon ang journey. Kinsa sa inyo excited kay Lord? Kamalo ako, I decided, by the grace of God, nag-decide ko everyday excited ko. I-position ako kung kagalingon, Lord, today I'm so excited. Lord, what will it take today? I am excited. And true enough, gina-surprise ko ni Lord. Nindot nga life of surprise. Of course, pag si Lord mag-surprise, the best ang iyang purpose, the best ang iyang plan. Sometimes na-surprise si Lord, oh Lord, nga nung mauman ni nahitabo. Pero surprise ni Lord na sa imo, surprise ni Lord na sa ako. And then I ask another question, Lord, now, what is the lesson? What is your purpose why you allow this? And then little by little, gina-reveal ni Lord. Okay Lord, now I know. Now I learn. I need to position myself to another level of my life. And many things igsoon. Kaya, again, si Lord dili good mawad-an og pamaagi, dili siya mawad-an og revelation, kaya nga naman, almighty man siya. All-knowing man siya nga God. Ug mao na ang atong life in the journey. I'm so excited indeed. No, every Sunday excited ko tungod kay si Lord nagadala sa ato sa atong next level of our experience. My topic this morning is building our next generation's disciples. Building. Okay? Dili sayon ang pag-build. Bisag naa ka pay master plan, ang actual dili sayon. That's why we call it building. Pag yung nga building, trabahoon, haguan, pasingtan, na yung mga panahon nga mo step back ka para imong tanawon kung sakto ba niya akong gihimo because it is about building. And we are not building something that is temporary. We are building someone who lives eternally. Kaya dili lalim. Kaya ang challenging kanang mag-atiman na kag tao. No? Sige tagkadungog ni ini, no? Mingon ang tao, paatiman na lang kog 100 ka baka, ayaw lang ng tao. Kay may man ang hayop, pwede nimong madiktahan, pwede nimo ma-train one day, usa lang kataghoy, tanan sila musunod nimo. Pero ang tao, taghoyan nimo karon, musunod siya, sunod na daw lahi na ang iyang reaction towards you. And therefore it is challenging. That's why in the Bible, na word din ha sa parable nga, the costs of being a true disciple, dunay dakong bili.
ang pagiging usa ka disipulo. Pero na-challenge si Lord sa ato. Where in fact, kini nga challenge, gihatag niya unak ngadto kay Timothy. No? But first verse nga itong basahon, Titus chapter 1, verse 5, na idakong trabaho. No? Sa mga VIP nato, I hope makarelate mo niini as you connect, naga-connect mo sa inyong mga leaders because naga-journey ta today sa atong progressive nga life. Last Sunday, gisgutan nato ang moving on, padayon lang. Unsa man natong ipadayon? To do the work, padayon lang sa life nimo in the Lord. Padayon lang nga na true direction ang imong life, mao nang atong destiny. So wala lang ka nagpadayon nga basta nagpadayon. Kundi nagpadayon ka nga dunay purpose, dunay direction, doon na kay biyaan para ka makapadayon. Hukaso nimo ang bugat para gaan ang imong pagpadayon. Last Sunday ato nang gihisgutan. But today, mag-start aning a verse. For this reason, I leave you in Crete or Crete, that you should set order the things that are lacking and appoint elders or leaders in every city as I commanded you. Dunay nahibilin nga trabaho. Ingon si Pablo ngadto kay Titus. Ang rason nga nung gibilin ta kadinha kay adunay iplastar nga kinabuhi. Ayoson na kinabuhi. Og dinhi ta naghugot sa atong journey sa discipleship na ayosan ng buhay. That is why wala ta nag-sit up sa atong journey nga mag-build lang tag religious gathering like this and then human sa atong simba, mayin ko sa inyo, the Lord bless you and keep you. God bless you. Bahala na mo karong semana. See you next Sunday. Wala nato nag-develop. But we journey sa discipleship because we understand that even Paul, ingon niya, Titus, ang rason nga nung naa ka diha, kay doon na kay iset up nga kinabuhi. Doon ay kinabuhi diha nga disorder. Kaya ingon siya that you set in order the things that are lacking. Things that are lacking in the lives of the people. Na kulang sa pagpanabot, kulang sa commitment, kulang sa ilang life in the Lord. So yun si Pablo kay Titus, ang rason nga nung naakad na para tudluan ni mo ni mga tawhana, aron madamo, maayos ang ilang kinabuhi kay Lord. Is that an amen? Now, let's proceed to the next verse. Dinhi naman kay Timothy, doon na po'y gibilin si Pablo ngadto kay Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 7 atong basahon, para masabtan nato ang picture nga akong i-share sa inyo nga word ni Lord this morning. Verse number 1, you then, my son, ingon si Pablo kay Timothy. Giingnan niya si Timothy, anak Timothy. Iyang gihimong anak si Timothy by virtue sa ilang spiritual nga journey. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Na-notice na ko ang word din siya, be strong in the grace. Nga nung gikinahanglan man maglig-on si Pablo sa grasya sa Dios because naay trabaho nga iyang himuon. Kung wala ang paglig-on sa grasya, madisgrasya. Kaya very important that you have to set up your feet on the grace of God. Grabe ka powerful ni nga word. Because grace of God, everything atong na-receive is all about the grace of God. Pero ingon din si Pablo, be strong. Why? You have to do something. Verse number 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people. Para unsa? Who will also qualify to teach others. Ingnay mong katapad, pasa-pasa lang. Mauni ang essence sa ministry. Timothy, naka-receive kagikan sa ako as your discipler, Paul, but dili mag-stop sa imo. Ingon siya, entrust to reliable. So that these reliable people will also teach to those qualified people. Kinsa man yung mga qualified people? Mauni sila ang nag-respond sa presentation sa gospel, nga gi-receive nila si Jesus Christ o willing sila nga mag-journey, sila ang qualified. Ingnay mong katapad, you are qualified. Kaya dili nimo basta-basta i-teach ang gospel sa mga disqualified. Meaning sa disqualified, katong wala nag-respond. Kato bang pag-preach nimo ba, ay, samok-samok naman na, dre,
Disqualified pa to sila. Pero dili nagpasabot kay disqualified na forever na ilang disqualification. Doon na sila chance. Pareha sa imo, kaniadto disqualified man ka. Pero one day, nakarealize ka. So, gidawat nimo si Jesus, you are now qualified. Amen sa grace ni Lord, di ba? Dagan sa ato din dugay gyud nag-respond. Di ba? Nakulitan na lang. Nasamukan na ba? Praise God sa person nga nagsamok nimo. Pero the moment nga mo divert ang imong attention, dili na sa tao, but kay Lord na, ibang klase na yan. Di ba? Sa pagsugod, likay-likayan nimo ang tao, uy, ni ana po ni Kwan, nangawa ko din Di ba? Grabe. So naglikay ka sa tao, pero di man kakalikay kay Lord. Gihuwat pag yun nimo for some time, nga nanakay problema, lisod ng kinabuhi, unsa imong giingon, oh Lord, o tuanan, itawag na kay Lord. Pero maingon pa po si Lord na, kanang tao nga nagukod-gukod nimo, mao na akong gipadala. Mao ba Lord? Sugot ba mo nga si Lord mismo ang bisita sa imo? Kana siya yun mismo ba? Munaog siya ba? Kita nimo iyang dagway. Kaya ka nimo siya tubangon? Of course, dili na siya posible. Kinsa ang ginagamit ni Lord? Kanang imong katapad nga nag-invite nimo, kana ang gigamit ni Lord. Amen? Representative na siya ni Lord. Kaya ayaw na siya ibaliwala. I-honor na, paminawa na, kay dili na perfect, pero si Lord, mugamit niya nga imperfect, kay grace na tanan ni Lord. Palakpakan na to. Si Lord sa kinabuhi sa mga leaders, hallelujah. And then ikaw, mahimo kang qualified to teach others. Ay wala day nag-stuck sa imo. Pasahan day ni siya. That's why sa picture nato, sa atong journey, no, kaming inyong pastor, nag-select me og mga sons, mga Timothy ni sila, sons and daughters. Unsay gihimo sa mga primary leaders, ingon sa dinhi, and the things you have heard me say, present and many witnesses, entrust them to reliable. Kinsa man yung mga reliable? Mao na yung mga 144 leaders. Reliable. Unsa man ang reliable sa Bisaya? Ha? Kasaligan. Masaligan o kasaligan. Ingnay mong katapat, congratulations. Kay masaligan ka. Hallelujah. Ingnan ka lang sa imong leader. Yes, leader. Makasalig ka sa ako. Pila may atong goal? Magdala kag duha. Upat leader akong dadon upat. Grabe, duha ray gipada, upat gyud. Pero pag total, pila may niabot? Wa pa leader, wa pa. Okay lang, sa sunod tingali makabawi. Why? You became reliable. Now that you position yourself as reliable, wala siya nagundang. Then, ingon siya, who will also be qualified to teach others. Tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy. That's why this is about building. Ipaday na to ang verse para makita na to ang whole picture. Verse number 3. Join with me in suffering. Kinsay ganahan na. Ayay, duha na lang nag-amen. Pastor, na day suffering ani? Basta suffering na murag di taganahan. Sa tinuod lang dugay na taga-suffer. Wala nay bag-ong suffering. Mo nang ingon bitaw, suffering lang, kinaon ko na sukad sa una nag-suffer nami. Lord, hayahay naman. Humana ang suffering. But still there is. Why? This is all about spiritual battle. Diba? Nakapansin mo? Excited kay ka? Excited kay ko. Mubisita niya. Kay nagingon siya nga, yes, magkita mi. Pero pag abot na sa oras, the number you have dialed cannot be reached. Suffering. Sakit. Grabe. Nangandam ka pa naman. Nagdala ka pa naman og pandesal og juice. Bawal naman soft drinks, juice na lang. Pero wala siya. Di ba? May naikirot. Sayang. Pero wala ka nag-undang, wala ka nag-surrender, wala ka nag-give up. Can I hear an amen, leaders? Hallelujah. Part lang na siya exon. Pero the real battle is all about the battle spiritually. Kanabang tinud-anay na. Kanang magsugod na kag-disciple. Mahibawaan mo iyang background. Grabe kaguba na kinabuhi.
naana din ha ang grabe nga spiritual battle. Pero praise God, the Lord has enabled us. Let me continue the verse. Asa naman ta? Verse. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus, and no one as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Lingay mong katapa din na, good morning, General. Ay, grabe kayo. Soldier eh. Ayaw tango tong private army, dili. General. Pero ayaw pagsipyat, kaya basig mag-general problem na, dili. General yun ang ranggo. Og mao ni siya ang atong status karon. Soldier. And then, number 4, no one as a soldier gets entangled anymore. Kung akong dugangan. In civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Kinsa nga atong commanding officer? Si Jesus, the chief shepherd. Paano na ito mahibawa niyang command? When you spend time in the Word. Kami nga inyong pastor, facilitator lang mi ni Lord. We are not the commanding officer. And we see to it that every instruction nga among ihatag sa inyo is inspired by the Word of God. Kaya pag mayroon sa inyo, ayaw na, tanggalan na, dili na among order. It is the inspiration coming from God. Undangin na, and let's have journey with this. Kaya nga naman, maumani ang kinabuhi nga dapat may establish sa ato. Are we learning this morning? Another verse 5. Metaphor ang tawag din no? Similarly, anyone who competes as an athlete, o athlete na pod. Unsa man ang imong katapad, runner ba na? Unsang klase? Athlete, runner, di ba? Oh, good morning, runner. Grabe ganina, general, runner na pod karon. Meaning to say, the Lord wants us to understand nga doon na siya gusto nga masabta nato sa kind of life nga atong ikinabuhi. Runner na po din or as an athlete. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to danay rules. Dili day ni siya gawasnon ka nga, nangalagad na ko sa Ginoo karon gawasnon nako. I can do what I want. Nay regulations, nay rules. Why? Because you are entering into that competition to receive that victor's crown. Kadaugan ba? Dili ka pwede i-declare nga daog nga nigawas ka sa linya. Nag-shortcut, dili pwede. Disqualified ang tawag nimo ni ana. So, an athlete, another metaphor. Number 6 or verse number 6. Ni ana pod. Kinsay ganahan ani? Farmer na sad. Ingna imong katapad pila ka hektar. Dili square meter. Name your land. Kung pila ka hektar ang gusto nimo nga trabahon. And here is the word, the hard working farmer. Mailhan nimo ang hard-working farmer kung dako ang iyang gitrabaho. Pero gani, farmer ka, pila imong gitrabaho? 100 square meter. Di man na farmer, gardener man na. Batong ramagluy ang tanuman na. Di na siya farmer. But there is the word hard-working. Should be the first. Morning pinakanindot. Ikaw ang una nga magdawat og bahin. Meaning, mag-enjoy ka. Enjoy nimo imong life because dunay bunga sa imong paghago. No, I came to know that there is this big difference between the gift and a reward. Di ba? Ang gift, ihatag sa imo, bisag wa nimo trabaho Gift ang tawag, ana. And many people nagsettled lang sa gift. Gift is good, gift is great. Because salvation is a gift. Praise God sa salvation. Pero daghan mga tao, wala na sila nag-move forward to the next level, nga dapat do na po'y reward. O gonsa, o paano nimo madawatan ng reward? Kung nagtrabaho ka, kung nag-hard work ka, kung naghimo ka according sa gidesign sa imo, after all, ang ending doon ay great reward. Kaya ako, nagsettle ko sa duha.
Lord, thank you for the gift. Lord, I will work according to your ways so that I will get the reward. Can I hear an amen? So magsettle ta sa duha. Praise God sa salvation, libre ang kaluwasan. Ayaw trabaho kay di nimo kaya trabahoan aron ka maluwas. Regalo na, unsay buhaton nimo, receive it with thanksgiving. Thank you, Lord, sa kaluwasan. Lord, wa ko naghago, wala ko naging religious para ko maluwas, wala ko naging maayo para ko maluwas. Gasa nimo ni Lord. Now that I have this salvation, I will do my job, my assignment to do hard work so that I will get the reward. Kaya makita nimo ang difference nga nay mga believer karon, nagsettle na sila nga, oh salamat, born again na. Malangit na pag namatay, kay di man bawion ni Lord ang kaluwasan. Ang problema, naglisod ang kinabuhi, ibabaw ning kalibutan, kay di naman mo trabaho. Hayahay naman. Hayahay, pero wala, di gyapon hayahay. But now we understand that si Lord naghatag nini kanato nga kind of life. Can I hear an amen to that? So to look a metaphors nga gihisgutan dinhi, the soldier, the athletes, and the farmer. No? Kung ato ni siyang tagaan og emphasis, SAF, no? S-A-F, SAF. Mura siyang Special Action Force sa mga pulis o mga military. Sa Kristohanon pod, member po dahi ta og SAF. Okay? Kaya pwede na ka magpa-print og t-shirt, I am SAF member. Kuratan, di ba? Unsa man ang SAF? I am a soldier, I am an athlete, I am a farmer. And I know unsang ilang mga responsibility as I continue in my journey. Because as a soldier, ingon siya dinhi, you will experience hardship. Say the word hardship. Natay mga brother dinhi nga mga policeman, dili basta-basta, bago sila nag-take out na mahimo silang certified nga police officer sa atong Philippine National Police. Nakakita ko sa akong mata how they suffered when I visited ang ilang training camp dito sa Santiago. Dili lalim, dili basta-basta. Hardship ang ilang giagyan. Nindot na lang sila tanawon karon nga nag-duty, naka-uniform, snappy kayo. Pero kung pangutanon nimo unsa imong giagyan, pwede sila mo makahilak, makahinumdum. Pwede ba di nato to hisgutan? Ang importante, nakahuman ko, ayaw na to hisguti, kay makahilak ko, di lalim. But they survive. Why? They understand nga gikinahanglan siya mag-suffer like a soldier, mag-engage og warfare, una sa kagalingon, wala pang actual nga warfare. Una sa kagalingon nga i-fight nimo ang imong pagkatamad, i-fight nimo ang imong problema sa time management, i-fight nimo ang imong pagka-procrastination ugma na lang, i-fight nimo ng tanan, and that will cost to suffer. Dili pwede mag-relax. But the moment you pass the tests, you are now ready for the real battle. And when you engage in the real battle, you are so confident. Dili ka magtalaw. Nga naman, you are ready and prepared. You are being trained. Kaya dili basta-basta mag-engage of war. That is why when we understand that, din sa atong journey, Lord, mag-journey sa discipleship. Dili ni siya pwede. Sige, panglakaw ka mo, maghimong mga disipulo. Walay training? Dili pwede. Sigahan lang nagmata sa silingan. Wala, kurog na, mabackslide na. Di lang na si puton sa iyang kasabot. Wala na, ma-discourage na. Pero as a soldier, ingon siya, kung serado diri, daghag bukas dito. Kung dili pa karon, sunod adlaw di ay. Uy, wala siya nagsimba karong Domingo, gi-invite ko to, nag-uuto Oh, hangtod dili pa mo balik si Jesus, ang Domingo dili mahurot. Grabe nga motivation. Hangtod one day, nasabtan niya nga is really need to have that kind of life. Patience para ma-establish gayod. So, as a soldier, we engage hardship. Aron lamang ang atong pag-engage sa war is very relevant. What about ang athlete? Unsang iyang characteristic sa athlete? Balikan nato ang verse. Because ang athlete, ingon siya,
you have to compete. Mag-compete ka, pero gikinahanglan ang rules and regulations nga imong i-follow. So what is ang kinaiya? Unsa ang dapat nga iproseso sa ka-athlete? Dapat ma-harness ka. Mabansay ka accordingly. Dili ka magbuot. Kaya nauso din sa ato, ayo pagbuot-buot. Paminaw unsay gingon sa Ginoo. Paminaw sa imong leader. Hulat og instruction. It's good to do the extra mile. Yes, praise God sa mga extra miler. Pero kanang imong extra mile, nakakonect siya sa previous instruction nga gihatag ni Lord sa imo. Kanayan, amen. Dili ka lang limited sa specific na command, but gigamit mo yung mind, Lord, paano pa gini siya mag-expand o mag-enjoy ka. So dapat harness ka. Nga naman, nag-train ka sa tama nga process. Ingnay mong katapad, tamang proseso. Do not ay favorite nga line, ingon siya, if the process is right, the product is guaranteed. Tama ba? Kung ang proseso tama, ang produkto sigurado. Kung ibaliktad mo na, kung walay tamang proseso, way ayo ang produkto. Di ka makasalig. That's why natay gitawag na quality control. Usay pagawas ang pangutana, niagi ba na din he? Niagi ba na din he? Nasakto ba na siya? Kay kung ka, wala na nakaagi din na. Ex-diretso, dili na pwede. Makadaot na. Why? Because the process is not right. Karon nasabta nato nganong naga-train ta. Nasabta nato nganong manggid kinahanglan nga okay man unta nga Sunday nata dinhi. Oy, okay na kayo na. Nganong mag-cell group pa man. Grabe kog schedule. Nya magdevotional pa gyud. Lampas na taglangit ani. Kita na mong tao igsoon nga nalampas og langit. Wa pa gyud no? Wala hino nakabot og langit daghan. Pero kanang lampas og langit, ambot asa man na padong nang mulampas og langit. So gikinahanglan ang tamang proseso kaya naay devotional na pag-cell group. Unya mag-training pagyud. Unya kinahanglan di pagyud mag-absent pag Domingo. Nanawa na ko ani sa akong mga suroy-suroy. Sundalo man ka igsoon, sundalo, athlete pagyod ka, na rules and regulations. Pag i-made up ni mo na si mong mind, I tell you, lahi ang kind of response ni mo gikan karon. Lahi. Lahi ay mong lihok. Lahi ang imong destination. Lahi ang imong mga decision making. Lahi nga naman, na made up sa imong mind, I am enlisted personnel, na belong ko kay Lord, nagseryoso ko sa pag-serve sa iya ha, and there is so much joy in serving the Lord in His ways. Ang kalibutan, there's so much joy in the world in Satan's ways. O, pili ka, asa ka padung ana. Pero kung kulang kag kahibalo sa word ni Lord, daghan mo pili sa sayon nga kalipay. That is why we need to soak our lives in the word of God. Para mag-decide ka. O sige lang, lipay-lipay sila karon. Ako, grabe, study gyud ko, concentrate ko sa study. Unya ko ba, nagbulakbol. One day, magkita ra kita sa crossing. Kung magkita man lang. Base ang ubandi gyud kaabot sa crossing. No, sa mga estudyante, di ba? But the moment you decide for yourself to really be on the training and that kind of right process, which is my encouragement for everyone, we will surely enjoy life. Here on earth, not just in heaven. Kaya na-realize na ako, dili ko mag-promise lang sa inyo og heaven. Si Lord wala lang siya nag-promise og heaven. Nag-promise siya og land. Kaya gitawag siya nga promise, land. Kasi there is promise in the land. Unsa man ang gi-promise sa Israel sa land? Flowing with milk and honey. Life abundant, John 10:10, gitestify ni Tony kaganina. Kaya dapat masabta nato igsoon nga nani siya nga kind of attitude, maharness ka, magpasapsap ka, magpasipilya ka, no, magpapapildiliha ka para pagtanaw sa imo perfect. At least nindot sa tanawon. And all of the professions gikinanglan niini.
Dapat perfect, maayos, proseso and everything. Like karon ato nakita, partial pa lang ni. Dili pa man gini sa perfect, pero at least makita na everyone din doon ay new idea nga mosulod. Sige atong ibutang. Plaster na to. Wow. But there is more. There is more. Wala ta nagsettled. But we are progressing. Amen. Amen. Kaya nga naman, exciting ang life nga nag-elevate ka from next level to another level. Mahita mo na kung na-harness ka. Dili ka rough. Naayos ka. Resulta na sa tamang proseso. The third metaphor nga gisgutan sa Bible is the life of a farmer. Like a farmer, ingon siya. No? Like a farmer, sama sa usa ka mag-uuma. Dili siya lisod i-explain sa atong time, sa atong lugar sa Pilipinas, kay bisag wala ka pa naka-experience og uma, pero nakasabot ka unsa ang nasa uma. The kind of preparation, the kind of preparing the soil para mahimong good and ground nga imong tanuman. Kay walay mag-uuma sa iyang right nga panghuna-huna, nga pagkakita niya sa yuta, mo siya kini, pagkaninduta nga yuta, ugma tamnan ko ni. Walay sama anak nga farmer. Unsa iyang himuon? Iyang isurvey. Iyang tanawon what needs to be done in that farm. Uy, daghag bato. Ugma, panghakot ang bato padaplin. Uy, daghag sagbot. Hipuson ang sagbot. Uy, gahi kayo. Bungkalo na. Tanan nga ekwipo available iyang gamiton to prepare the ground. That is why, ang ingon sa Bible, like a farmer doing hard working. Mutrabaho gyud. Di ba na parable sa Bible? Some seed fell to the stony ground, to the hard ground, to the sagbuton nga ground, and some fell to the good ground. You know what? Nindot ang revelation ni Lord sa ato niya na, nga naman, before ni mo maabot ang good ground, you have to work that stony, that hard ground, o gatong sagbuton nga ground, para ma-enjoy ni mo ang good ground. So what will it takes? Hard work. Walay shortcut. Kaya kung ikaw karon nag-antos ka, grabe, naghago ka, sige lang. Ang mga parents, no, naani sila nga mga kinaiya. No? Pag naay mga anak mga eskwela, ang magtiayon, sige lang, antosan lang nato ni, makahuman lang lagi ni sila. Grabe nga hard work. Grabe ilang prayers sa mga anak, pag ayos gid mo, kay bahalag, naglisod, may ni papa ni mo, importante makalampos mo. Hallelujah, anak nga mga ginikanan. Pero kung ang mga bata, dili magihan og tarong, sila pa ang magrebuilde. Sila pa ang maghatod og problema sa sulod sa balay. Praise God, giayos na ni Lord sa ato karon. Can I hear an amen? Kung ikaw ka na ngayang people, nga daghan pakagsama ni anak ginaisip, better mag-decide ka karon. Dili ka mamahimong pabugat o pagahig ulo sa imong ginikanan. Young people, are you there? Gamay ra tag young people karon, 5 ra ka buok atong young people diri. No? I am reminding you, youth or young people. Ang mga ginikanan, grabe, nagplano na insakto para sa inyo. Gamay pa lang, no? Na ginikanan, mao pa paghimugso sa anak. Naghisgot na sila nga magtiayon na, asa ka mag-college niya tong anak, no? Mao pa paghimugso. Grabe, advance mag-isip. Kinsa kay mabanaan nino kung babae? Mao pa paghimugso. Ingana ang ginikanan mangandam igsuon. Pero kung ikaw ka na ginikanan, ayaw po pagpalabi, layo pa ka ito. No? Kaya basi ko niya, sige na kag-problema ba? Kung sa'y pang-tuition ani, niya, panggatas pa lang imong gigastusan. Ayaw kay pagsobrag pag-isip. Pero meaning to say, everyone nga nakasabot sa good result, muagigid siya og hard work. And ma-appreciate nimo ang good results. Na-remember na ako, dili man sa farm ang akong example, but na-remember na ako when we first came here sa Butuan. Ingon ako, Lord, magpalansang nami sa Butuan, diri nami. We are a stranger here. Pero Lord, unsa may himuon ako para mapamatud-an nako sa kong kagalingon nga magstay ko sa Butuan. After 4 months, ingon si Lord,
gikinahanglan na kay imong balay. Kay kung magsige lang kag rinta-rinta, one day pwede ra ka mag-decide, lakaw na, rinta, di man ni ako. And true enough, so nangita ko low-cost housing, para lang yun nga maka-purchase mi og luna, o yung mapatukod og balay. And we met the habitat, no, promotion sa habitat. Just a testimony. Day 1 until na ang balay na pagapuyan, almost every day, ako dito. Kay dili pwede itukod ang balay nga walang tag-iya. So meaning part ko dito. One Sunday, ang congregation, previous nga congregation, nagawin sila, Pastor, ikaw na? Oo, ako ni. Nga naman day, pertinan ni mong ituma. Nga mo, expose kayo, kay nga ulan and everything. Mao pa'y pagsugod sa balay, ako dito. Hard work. And remember na ko, first day nga giturn over ang balay, hilak kog testimony. Hilak as in hilak, because I could imagine how I suffered, how I travail, how I participated, para lang ko makalay down ubang kon, wow, I call it my own, ang bunga sa akong hard work. Igso, nindot kayo ang bunga sa pagpaningkamot. Basta kay muagi ka sa tamang proseso, is really worth. Kung paliton ang balay, nga gitukod, mga 350,000 lang, pero para nako is a million worth house. Because I gave my life. Hard work. That's why ang verse kayo nagsulti, ang hardworking farmer, siya ang una mag-enjoy sa blessing. Amen. Kaya samtang nag-hard work ka, ikaw ang unang mag-enjoy. Dili ang uban. Kaya ayaw pag-isipan ng uban nga, hago-hago ko rin, sila lay malipay. Dili. Just ang atong Ginoo. Hustisya ang atong Lord. Nahibalo siya kung kay kinsa niya i-offer, i-reward katong nagtrabaho. Abi man gud nato sa kahayahay niya no. Wa ka kay bawon sa giagian ni ana. Hala, dako na yang kumpanya. Pagkaayo niya ang tanan din mga solicitation to, solicit. Wa kasabot nga gihaguan na niya and everything. So therefore we need to understand that. Many people gusto sila nga shortcut dito, dili mahitabo. Yun ang Bible, the hard-working farmer should be the first to receive a share of his crop. Therefore, I declare, even the word declares that the Lord will bless the work of your hands. Receive it. I-bless ni Lord ang buhat sa imo mga kamot. I-bless ni Lord igsoon. Dili pa siguro na karon, pero surely mo abot gyud na kay nahibalo siya paano ka naghago. Pwede nga makawat sa uban, nasayangan ka, pero when you keep on straighten your eyes to Jesus one day, ingon ang Bible again, I forgot the verse, ang mga nangawala nimo sevenfold ibalik ni Lord sa imo. Gihatag ko na nga testimony sa inyo. One day, ang naginusaran akong sakyanan, dili na magamit. As in, dili na magamit. Zero na, one ay sakyanan. Nag-attend ko conference. Grabe ang prophetic declaration dito sa song. Unsay gikawat sa demonyo, ibalik nimo 7 kabisis. 7 kapilo, grabe nga claim na ko to, grabe. Gimanifest good ni Lord. Why? Because I believe. Why? Because I claim it. Wala ko na discourage. Wala ko nagpabilin nga, Lord, unsa man ni nangalagar ko, di na lang ko, Lord. Wala. But I rather say, Lord, the more. Because I know your word. I know the word of the Lord. So therefore, declare. Na ang verse of Proverbs 6:31. Yet if he is caught, maaba na siya? Though it cost him all the wealth of his house sevenfold, he must pay. Wow. Bisan pag wala na abot, nasayop, nasipyat, pero kay nagpadayon man ka, ang payback time ni Lord in His time, very, very amazing. That's why again, last topic na to last Sunday, inay mong katapad, padayon lang. Just move on. Kay si Lord, never siya nakalimot sa imong mga paghago, sa imong mga kamot. So what will it take as we move on? We understand the kind of life of being a true disciple. Luke chapter 9 verse 57 to 58 declares in this verse,
As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Uy, gusto mahimong disciple. Unsay ingon ni Jesus ay, then Jesus replied, foxes have dens, and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Nga naman kuyog man kanako, akay madaw-daw na ako. Nya, kuyog pa ka? Kasi daghan excited eh. Pero ang gipasabot ni Jesus dinhi, you will undergo the test of your heart. Are you really willing? Kaya nga ba, excited lang. Pero pag lisod na, ay, lisod man di ay. Sorry, uli lang ko. Wala nila sabtan ang bili. Kung ipanay ng mga verses, daghan gusto nga mosunod, daghan gusto mosunod. Pero pag lay down na sa mga dapat nga pagabuhaton, daghan nagbalibad. Ang usa diha, ingon siya, ikaw, sunod ka sa ako, ay Lord, dili sa kay magminyo pa ko, busy. Ikaw, sunod ka, ay dili, ang akong papa namatay, lubong sa namo to. Mauman ang mga next nga mga verses. So meaning to say, there is a cost of true disciples. Inasmas na gusto na ko, Lord, panon sa katawhan. Prayer namon na Lord, pero dunay cost. O ikaw nga leader karon, kita nga mga leader karon, we need to pay the high price as a discipler. Can I hear an amen, leaders? But you know what? Again, si Lord ang mag-reward. Usa nga nag-encourage gyud sa ako in the Bible is this. When the Bible said in the book of Matthew, what profit a man if he gains the whole world and yet defeats or forfeits his own soul? Meditate ko na nga verse, ingon ako, Lord, ang bili di ay sa usa ka tao, equivalent sa usa ka kalibutan? Grabe, Lord, no? What profit a man if he gains the whole world and yet forfeits his soul? Whole world. Unsa may makuha ko sa tao nga, maangkon yung tibok kalibutan, pero kung mawalaglag iyang kalag, way hinungdan ning tibok kalibutan. Mao na revelation sa ako. So yun ako, application. Ang application dahil na ni Lord, no? Kung dunay usa ka kalag, nga muduol kanimo, pinaagi kanako, ang iyang bili usa ka kalibutan. Lord, grabe nga reward na ba? Unya kining nag-follow sa imo, Lord, mo last for eternity. Nagpadayon ba? Wala na backslide. Kaya daghan man nag-start nga, na-backslide. Wala nagpadayon ba? Katong nagpadayon siya, paano siya nagpadayon? Nangabig na po siya kalag, nag-invite na po siya, nag-connect na po siya, gikan din na sa imuha. Ang bili ni ana, usa ka kalibutan. I-reward ka ni Lord o usa ka kalibutan. Kaya ni mo? Ang uban karon nag-una-una. Nag-una-una sila ba? Nagunsa man na diha, nganong di na man ato matagad, nganong di na mo apil-apil sa ato. Ay, nanay iyang kaugalingong kalibutan. Nag-una-una. Di ni mo mapansin, di ni mo matagad, kay naa siya kaugalingong kalibutan. Naghimo og iyang kaugalingong kalibutan. Dili to kay Lord, iya to. Bunga to sa iyang mga kahigwaos kinabuhi. Ang tinuod nga reward ni Lord, iya kang panalanginan. Kung kaya nimo, tibok kalibutan, ihatag niya nimo. Uy, wala excited ah. Ako excited ko kalibutan nga i-reward ni Lord ba? Meaning to say, kung sa'y naa sa kalibutan, material, yes. Dili day ka kinanglan. Nanginanglan ka, oy. Kita na ako sa imong seed assignment, Lord, car, brand new car, Lord. Grabe, seed assignment, brand new car. Lord, bungalow house. Kuya, yung mga seed assignment niyo, hilom-hilom na yung kayong kauban sa iyang offering dito. Kanang-anaw, grabe yung seed assignment, taas kayo. Balag ang offering gamay, pero taas ang seed assignment. Okay lang, nagsugod pa lang eh. No? Kung maging real lang tayo sa Ginoo, paminawo nato ato mga prayer, kuyaw tagi pangayo kay Lord. Pero unsa ang equivalent ni ana? Do the work. Win souls. Alagahay ang katawhan. Mag-mature sila kay Lord. Magpadayon sila kay Lord. Diha na kami kung Lord, salamat. Ready na ko, Lord. Ready na akong lisensya, Lord. Professional na nga license. Kinsa nag-andam na mga professional driver's license. Ampo-ampo kag sakyanan, wa man lang ka ni SP. Nya hilak-hilak pa ka sa Ginoo, sakyanan lagi, Lord. Ultimo special student permit, wa ka. LTO ray mo, tikio nimo. Dili, posisyon. Lord, bagong balay, Lord. Imong boarding house, wa nimo na atiman.
Nagkalanrakas la imong boarding house. Ingon sa Lord, anak, dili pa ka pwede og balay nga bag-o. Imong boarding house, oh. Puyanan og ilaga. Ganahan kay iring mo sud og ilaga kay, "Hoy, this is my house too." Lailahay na mag-amoy. Ati man na. Amen. Did you get my point? This is just an analogy. Pero kung imong tan-awon, position yourself. Kay si Lord, andam siya nga mag-bless sa ato. The cost of following the Lord. Count the costs. No? Ingon pa sa usa ka saying, there is no unfertile ground with a hardworking person. Tama ba? Walay lisod sa tao nga mo trabaho. No? There is no fertile ground with a lazy person. There is no fertile ground with a lazy person. Bisan pag nindot pa na ngayuta, kanang lazy person, mingon siya, lisod man na, oy. Bisan pag tagaan pa na ni mong finished product, lisod na sa tamad nga tao. Pero sa kugihan nga tao, bisag tagaan ni mo kanabidang raw, wagay ka ayo-ayo, pero siya, paghatag, pagdawat niya, wow, dinduta kaayo ni. Kaya na siya nakita out sa iyang trabahoon. Asa man kani ana? Sa duha? Grabe po ng duha, oy. Dinhita sa hardworking person. Can I hear an amen? So, trabaho. Walay finished product na disciple. Na-remember na ako one time, ingon ang atong mentor sa amo, "Pastor, nagpili na kay imong team?" Wala pa lagi. "Pastor, pila na imong tao sa simbahan?" Mao na ni sila. "Nya, na kay team?" "Wala pa lagi." Ingon siya sa ako, "Ayaw pangitag anghel." Kaya ako una-una, lisod man niyo eh. Ay di na ako ni kuhaon. Primary na, maglabad, gina kong uluan eh. Kaya nangita ko og finished product. Dili man di ay. Trabahoon man day nako. Kaya kini mga primary men karon, bunga ni sa trabaho. Mga gahi man ni sila. Pero mas gahi man ko. Lisod man ni sila, pero mas lisod man ko. Sige man ni sila kalate kaniadto. Ako, grabe ko malate kaniadto. Mo gani double portion, pero kaya trabahoon. Ingnay mong katapad, kaya trabahoon. Inga na siya igsoon. Kaya walay infertile nga ground sa hardworking person. Tanan nga i-present nimo sa iya nang i-appreciate. Tagaan nimo na something dili na iya nang i-appreciate. Why? Doon na siya kinaiya nga out of my skill, pwede ko makaproduce something nga i-present ako kay Lord. Pero ang tamad, bisan pagaan pa na nimo limpyo, hugaw gihapon na iyang tanaw ni ana. Kaya iyang hugaw, ang iyang utok man ang hugaw. Kay tamad man siya. Dili na ang atong portion. Second to the last verse, let me declare this. 1 Corinthians 15:10. Mao ni atong lay down sa foundation. Pwede mo nato dunganon pagbasa. There's power in this verse. Hallelujah. Ready, 1, 2, declare. By the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Can I hear an amen? Tingnan mong katapad, only by the grace of God. Muna ayaw kahadlok sa hard work. Ayaw kahadlok sa suffering. Dunay grace ni Lord. Kini ang nagtestimony, si Pablo. Nindot lang kanunay ang atong mabasa sa life ni Pablo, kay nagsulat siya sa epistle, pero ang iyang personal life, grabe kalisod. Nabilanggo, hapit gipatay, gi-shipwreck, giagi sa ilalom, sa likod, sa pader, para lang ma-save, gipriso and everything. Para lang makapreach sa gospel. Anyat ingon siya, but by the grace of God, I am what I am. With all this endeavor that we have, igsoon,
Let us honor the grace. Grace ni Lord. Sa mga panahon nga maglisod ka, panahon nga grabe ka, trouble ka, embrace the grace of God. Sa panahon nga gusto na ka mo give up, kaapoy na, lisod na, wala kakasabot, embrace the grace of God. Because maunay mag-make sa ato. Because after all, it is by the grace of God nga nahawas tagikan sa atong pagkamakasasala. Kamamon sa message ni, total dependence on God. Kaya na yung mga panahon, badlong ta ni Lord, kay murag okay na ni nga life, ayos na kay ni, oy, okay na kay ni siya nga life. Uy, medyo napadaplin ang grace ni Lord. And then out of that okay nga life, something gi-remind ni Lord, anak, you need grace. You need a grace. Did you receive something this morning? Nindot kayo siya nga verse. Yun siya, and His grace to me was not without effect. I work harder. Ang grace ni Lord igsoon, ang tao nga gigrasyahan ni Lord, mo trabaho. Harder. Please, ayaw mo bay sa teaching, di na ta magtrabaho, kay grasya naman ni Lord ni tanan. Mali. Maubitaw nga mo trabaho ta kay gigrasyahan ta. Amen? Maubitaw nga magpanalangin ta soban kay gipanalanginan ta. So paano ko maging blessing kanila kung wa ko na bless? So I will receive first. So yun si Pablo, I work harder than all of them. Yet, dili ako, but the grace of God. So kung kwaon mo ang grace ni Lord, ikaw na, ako na. Pag ikaw na, delikado na yan. Maningil na ka. Mangisog na ka. Doon na ka mubarog sa imong authority nga dili mao because wala na ang grace. Pag daigo ni mang tao, ako na good ni. Ako gid na. Wala na ang grace diha. Disgrasya na sa sunod. We see to it, we make sure every time doon ay mga praises. Praise God sa inyo mga leaders, the way you honor us. We are elated actually, Lord. Lord, salamat. But we always speak, Lord, grace na nimo, Lord. When someone say, Pastor, salamat sa inyong life, salamat kay Pastor, Lord, grace na nimong tanan, Lord. Dili na kami, Lord. Yes, nagpagamit mi, willing mi magpagamit, pero grace na nimo, Lord. Daghan pagsayop, daghan pagkulang gihapon, pero na kay grace, Ginoo, nagihatag sa amo. Okay. Thank you. Thank you for that advertisement. So with this, no, atong i-lay down kay Lord ang tanan. Kato, grasya gihapon to sa Ginoo. Pag nag-operate ang atong life according sa grace, powerful. Because the more ka gina-elevate ni Lord, kasi Lord man may elevate. But the moment you think about yourself, the more ka mag-humble down. And the more ka nag-humble down by His grace, the more ka ni Lord i-elevate. Kay siya tanan ang nag-speak sa ato for that matter. Shall we all stand? Can we have the last verse? Ephesians 2:10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do what? To do what? Tingnan mong katapat, good works. Mamuhatag tama, buhatag sakto. Not on your own understanding. Depend on God. Kay pwede nga sa imo insakto, pero kay Lord, ingon ang Bible, ang atong kaayo is just but a trash, basura. Pag wala, nakakonect kay Lord. Pero pag nakakonect kay Lord, which is the purpose is created taniana, unsa man ning good works, mag-start sa humility. Dili ka masabtan sa uban, keep on doing things good, right before God. Doon ay mga accusation against you. Mend your heart before the Lord and be humble. Do not retaliate. Do not be bitter. Always forgive. Kini, grabe na nga issue sa kalibutan karon ang forgiveness. Dili gyud maka-forgive. No? There was this very prominent person among
na fellowship ni Pastora this week. Ingon siya, Pastor, kini ako na gipasaylo, kini Pastor, gipasaylo na ako ni, kini gipasaylo. Pero kini Pastor, pinana siya, kini Pastor. Di ko kapasaylo niya. And I minister to him. And ako, you have to release. Dili ka kinahanglan mag-harbor. Bisag unsa pa kadako na yang gihimo sa imo, dili ka kinahanglan. It is God. Suko ka sa iya, release that to God, let God take vengeance kung grabe nga kasuko nimo. And after we minister to him, okay, Pastor. So I need to release forgiveness for that person. Yes. No other plan B. No other plan B. Release. So whoever of you this morning na bitter sa imong heart, babag na igsoon nga dili ka mag-enjoy sa imong journey kay Lord. Bisag unsa pa na ayaw na drawing nga to yang gihimo sa imo. Just say to the Lord. Kasi you are created to do good works in Christ Jesus, which God prepared in advance for us to do. O na nga, by the grace of God, igsoon, listen to this, kitang tanan nga nag-journey kay Lord, kitang tanan nga mga disciple, we are the performers of good works. Performers ta. Dili para abusuhan sa mga tao, that is not my point, but with wisdom. That's why pag nakita ni mga tao kini nag-abuse ni sa ako, likayan ni mo na. Ayaw ka mag-spend sa iya, gi-abuse ka na, nag-spend ka pa sa iya, ha? Wisdom na siya. And then kung kanang a person, kanang a situation, nag-cause trouble sa imo, release. Kung sa'y basis ni mo nga mag-release ka, katong imong gi-receive kay Lord. Lord, gipasaylo gani ko nimo nga grabe ko kadautan. Kato ay imong basis, dili ang imong gihimo para wala na siya ibabag. God is preparing us through disciple. And we are preparing you by the grace of God. Shall we all bow down our heads? Iduko na to itong mga ulo. Huwag ikaw lang igsoon nakasayod. Unsa pang gusto ni Lord nga isettle sa imo karon. I tell you this morning, listen to this, God has prepared the best para sa imo. I declare that by faith in my heart. Ikaw karon nga nag-receive, whatever ang imong situation, God has prepared the best para sa imo. If you receive that this morning, live that by faith in your heart. Mag-manifest na ang best sa imo beginning today because you believe. You believe. Never si Lord nagplano og dautan nimo. Never. I tell you that right now. Si Satan lang nagdautan nga plano nimo kay Lord dili. And embrace the grace of God. Open your mouth, give thanks to the Lord this morning, and release. I-release nimo sa imong heart. Bahalag di ka paganahan o unsa pa nang babag nimo, just open your mouth and say, Lord, I release. I release. I release. I release, Lord, by your grace. And Lord, I will receive from you, God. Your grace I will receive. So that, Lord, maging consistent ang akong life nga mag-trust sa imo, Ginoo. O whatever trouble sa akong life today, Lord, I will lay them down before you, God. And Lord, whatever prayers that I declare for my elevation, Lord, for my promotion, Lord, for my excellence, oh God, in Jesus' name today, I receive the grace. Lord, nga ako kanang ma-experience today and for the days to come. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lift up your hands to the Lord and declare thanksgiving to Him. Just pasalamati lang yun si Lord sa word ngayon mong na-receive karon. Lili pa mo na siguro masabtan dayon, but you know what? As you come and meditate, the Lord will make His word so clear to you. Doon ay mga specific na area nga ginministerihan ka ni Lord karon. Ayaw pag-resist, that is the Holy Spirit right now. Ayaw pag-resist nga dili na ikaw kung na mga convictions sa imong heart. So that this morning, as I pray, there will be deliverance and release in Jesus' name. In this room, whatever troubles you have, magkinabuhi ka nga gawas nun, magkinabuhi ka nga malipayon, magkinabuhi ka nga mag-receive sa panalangin sa Diyos, more than you think or even imagine. Sa imong family, you will receive that salvation sa imong family. Mag-join sila sa imo nga mag-serve kay Lord because design na ni Lord sa imo. Long time ago, that's the plan of the Lord over your life. And when someone receive, that word will come to manifest. Father in heaven, you know everyone's heart, Lord. Those who receive right now, by faith in their heart, Lord,
I declare, as I decree, in Jesus' name, manifest your word into the lives of that people, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father in heaven, here we are today, giving you all the glory and the honor for all the things that you have done. Here we are today, Lord, submitting to your lordship, kingship over our lives, O Father, and preparing our lives, Lord, for the next level of experience today and for the days to come, O Lord, as we journey in your word, journey together with our families, journey, O God, with the kind of life na imong gidesign long time ago. Because this prayer will be sealed right now by the benediction comes from the love of the Father, through the grace of Jesus Christ, the blessed communion of the Holy Spirit, and the shalom blessing from Jesus our Savior and Lord, that there is peace in Him, the shalom peace, perfect peace from Him, nothing lacking, nothing missing, nothing broken over our lives as we come to believe to our only but true God, Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Pagpakan na to si Lord. Come on, one song. Declare